Praise God. Welcome, Brother Ed and Brother Tim. And glory to God. Ang pangapat na wika ng Panginoon ay yung kalungkutan. Nung sinabi ni Jesus Christ yung word na to, Matthew 27:46, He is a man, 100% man. Kasi, kung siya'y Diyos, itong panahon na to, kaya niya naman takasan di ba? Pero, ayaw niyang takasan yung responsibilidad. Subalit, sinabi niya na, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Ano ba yung ibig sabihin ng pinabayaan dito? Dahil, actually, hindi naman siya talaga pinabayaan ng Lord. Siya'y pinabayaan na pumunta sa lupa para sa ating benefits, para sa ating kapakanan, para sa ating future, at para sa ating salvation. At alam niyo ba na supposed to be, meron kaming pag-aaral ngayong hapon ng tungkol sa rapture pang 5 weeks na. Pero dahil kapoy ang mga kapatid, at ako din yung kapoy, tinitingnan ko yung mga kapatid, pastor doon parang nakadroga, o yun, muna matay. Pagod na Oo, pulang-pula yung mata niya, kaya sabi ko ano muna tayo ngayon, Liberation Day. Kasi parang nag-meditation mata niya sa puyat, sa pagod. Pero damaldal lang naman siya nang dumaldal to sa mesa, habang naghihiwa. Ayun, akala niya, habang naghihiwa. Ayun ba? Alam nyo, hindi nagpabaya ang Panginoon. Ang pinabayaan dito is, inayaan ng God na pumunta si Jesus Christ sa lupa. Hindi siya pinabayaan basta-basta Yung purpose na to is para sa atin. Na magkaroon tayo ng salvation, magkaroon tayo ng relasyon, mapabuti ang buhay natin. At hindi lang yun. Maya-maya, sa mga susunod na event, kung kayo ay may puso, mababagbag ang puso niyo sa mga nangyayari. Si Jesus Christ ay umiyak kay God the Father, Lord, why forsake me? No? Bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko hinayaan dito? Ang isang baguhan na anak na naiiwan ng magulang, may mga OFW tayo dito ng tatay na hindi kasama ang anak at asawa. Yung first time na pag-alis ang kanilang mga husband pagpunta dito, the same feeling ang nararamdaman nila. Amen ba? Amen. Yung longingness sa kanilang parents, yung longingness sa kanilang husband, alam nila, mananagana sila sa pera, kahit araw-araw sugpo at alimas at ikulang, nandito, pero may paglipas yun. Amen. May paglipas. Dahil yung presensya, ang pinakamahalaga, yung presensya. Amen. Sa buhay natin ngayon, nakakanta tayo, nakakapag-pray, nakakapag-worship, nakakasayaw sa Panginoon. Pero yung pinakamahalaga yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Merong isang tatay na nakakasal ko. Pastor, uuwi na ako. Uuwi na ako. Sabi ni Bro Mabin, uwi ka. Pero yung totoo doon, meron sa gusto mangyari sa buhay niya at sa pamilya niya. Siguro ako, hindi ko nararamdaman yun kasi hindi ko mai-replace yung pakiramdam na yun kasi nandito ako. Lumaki yung mga anak ko, nabagal pagsasama namin ni Madam Eileen na magkasama kami, hindi kami nagkakaiwalay. Pero inassume ko ito, yung feeling na ito ni Jesus Christ nung first time na namatay yung father ko, babalik ako dito. Yung feeling ko, nagdudugo yung puso ko, pero hindi ko pwedeng ipakita sa mga kapatid ko at sa nanay ko na duguan ako. Yung pagpapanggap na okay.
Nung nakasakay na kami ni Daniel sa van papuntang airport, madaling gustos o madaling araw eh. Madaling yung van, noon ako naiiyak. Wala nung dumating ako, tatay ko, nilibing, binurol, na naiiyak. Pero nung alis na ako nakasakay na ako sa van, noon ako naiiyak. Sabi ko, at ganito, ngayon ko lang naramdaman yung parang piring na nilalagari yung puso. How much more yung nanay ko na napakatagal na lang nagsama? Almost 60 years. Sabi ko ako paalis pa lang ako, nanay ko, naiwan ko ito. Kung ano nga lang ako kung wala lang akong asawa at anak, napabalik ng Saudi Arabia. Hindi ko pwede iwan yung nanay ko. Balik, ito yung part na hindi tayo pinababayaan sa mga kalungkutan, sa mga kahirapan. Pero sabi ng isang mangangaral, bukas, mawawala din yan. Lilipas din. Amen? Kasi Jesus Christ, hindi lumipas yung pagmamahal sa atin. Hindi nagbago yun. Yung tao lang ang lumilipas at nagbabago ang pagmamahal. Hello? Yes. Sabi ng Hebrew, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo iniwan. Sabi doon, sa Isaiah, at katugman ito sa Hebrew, I will never leave you nor forsake you. God be the glory. Amen.